Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo mga pastors. Welcome to our Holy Week Conversations at the Table. Masaya kami nakasama namin kayo ngayon, whether nanonood ka kasama yung family mo, kaibigan, or kahit ikaw lang mag-isa. This time is a place where we will reflect at pag-uusapan natin tungkol sa mga bagay na talagang mahalaga ngayong Holy Week. Ngayong hindi lang natin inaalala yung mga tradisyon, mas uunawain natin ang ibig sabihin ng mga ito. Ano ba talaga ang tinuturo nito sa atin? So, find your comfortable space at sama-sama tayong mag-uusap ngayong hapon. Ang Holy Week ay isang bagay na kinalakihan ng maraming Pilipino. Ito ay punong-puno ng mga practices, tradition, at mga moments na sobrang familiar na sa lahat sa atin. Pero naisip mo na ba kahit minsan na magtanong, bakit nga ba natin ginagawa ang mga ito? This time, pag-uusapan natin at i-unpack ang ilan sa mga pinaka-common na questions at traditions na ginagawa natin tuwing Holy Week. At mas mahalaga, ibalik natin ang lahat kay Jesus. Dahil sa likod ng bawat tradisyon, may katotohanan at ang katotohanan ito can change our lives. Well, kung kagaya nyo ako, malamang naranasan nyo na ang Holy Week sa iba't ibang paraan. Tulad ng mga pagtitipon ng pamilya, mga quiet moments. Mga bagay na nahihiya kang itanong. Kaya ngayong hapon, dadalhin natin ang mga tanong na yan sa table. Walang makapigil sa ating mga pag-uusapan. Guys, let's talk about yung mga bagay na kakalakihan na natin. Mga bagay na naranasan at mga bagay na matagal na nating alam. Ito'y makatotohanan, makabuluhan, kaya dyan lang kayo. Habang nag-uusap tayo ngayon, simple lang ang desire natin. Magbigay ng clarity at katotohanan. Ang Holy Week ay hindi lang tungkol sa mga rituals. Tungkol ito sa pag-alala sa sacrifice, sa love at sa finished work ni Jesus Christ sa cross. At habang pinag-uusapan natin ang mga tradisyong ito, gusto nating tulungan ang bawat isa na makita beyond the surface at muling matuklasan ang puso ng gospel. Kasi kapag naintindihan natin ang sagot sa tanong na why, mas lalalim at magiging mas personal pa ang ating pananampalataya. So once again, welcome to Holy Week Conversations at the Table. Isipin nyo, hindi lang ito bilang podcast, no? Ito ay pag-uusap. Gathering natin dito para tumigil at mag-reflect ng sama-sama. So kung nasan ka man ngayon, inaanyayahan ka namin na makinig at i-share tong video na to doon sa mga kilala mo na may mga tanong din. And let's come to the table with open hearts, open minds, at may desire na mas makilala pa si Jesus. But before that, we will begin with worship. Let me share with us John chapter 8, verse 32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Let's pray. Lord, thank you for allowing us to understand the real meaning of the Passion of Christ, the Holy Week. Thank you, Lord, na bibigyan mo kami ngayon ng open hearts at tutulungan mo kaming maunawaan, Panginoon, ang mga bagay-bagay na ginagawa namin. Bibigyan mo ng meaning, Lord, today ang bawat tradisyon na aming nararanasan, Lord, all throughout these years. So, Lord, thank you, God. We bless your name. We know, Lord God, that you are finisher, Lord God. You are victorious on the cross, Lord. But we will remember what you've done. In Jesus' name, amen. Let's worship the Lord. Walang alinlangan, buhay inalay niya, siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan
Sasakay sa aming harapan. Ikaw ay dumasa kahit natin. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyaya na mula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Sa mandaling parte ng daigdig naramdam, hilaga silangan timog o kanluran, kasama kita, Jesu Kristo. Ramdam ang lakas na dulot ng
Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, sikat ng araw, ligaya'y tanaw, narin ka. Gabi may sumapit at di makaawit, kasama kita. Jesucristo, ramdam ang lakas ng dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Oh, hallelujah. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, Hallelujah,
At sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo, Panginoon.
araw po sa inyong lahat. Hello. Ayan, sobrang saya naman dito. Thank you so much for joining us today. And thank you sa inyo sa mga nasa bahay for joining us today as well. Ngayong Holy Week, well, gusto namin magkaroon ng isang makabuluhang conversation. And of course, hindi lang tungkol sa traditions, yung mga bagay na ginagawa natin during Holy Week, kung hindi, pati sa tunay na meaning ng Holy Week for us. And so kasama po natin ngayon yung ating pastors. We have Pastor Erwin and we also have Pastor Gab here with us and our leaders na rin here. And ngayon ang gagawin natin, we'll have our very first Holy Week conversations at the table. So conversations lang itong gagawin natin ngayon. Our pastors are here more than anything to help us understand kung ano nga ba yung mga questions natin. And of course, siguro kayo din, yung mga katanungan na usually tinatanong nyo about Holy Week and kung ano talaga yung meaning nito. So, before tayo magsimula sa mga serious na tanong, relax lang tayo dito. We're at the table, di ba? Lahat naman relax. Relax lang. Holy Week, di ba? I'm sure mga nasa bahay, nagre-relax sila right now. So, warm up muna tayo. I wanna get to know kayo, ano yung mga thoughts nyo about Holy Week, yung mga usual traditions nyo personally pag Holy Week. So, paano nyo ba sineselebrate yung Holy Week? So, kasi kanina nag-usap kami ni Angel, usually travel, di ba? Pagka, Holy Week, bakasyon. But siguro I wanna start with asking si Tita Elise. Tita Elise, ngayon, and even siguro before, how do you celebrate Holy Week? I think yung before when my husband was still alive and the kids were still small, madalas pumupunta kami sa province niya, sa Mindoro. So, swimming, we have a pool, and then Part we have ng Holy Week yung beach, swimming, yeah. no, Tita? Yeah. Kuya Sandy, ikaw, paano mo sineselebrate yung Holy Week? Siguro katulad nila, out of the house. Out of the house talaga. Depart kasi, family time lang talaga. So what we do is, we make sure na enough yung time namin together as a family. Kasi medyo mahaba yung break from school and from work, no? Siguro, may iba bang hindi nagse-celebrate ng Holy Week sa labas? Siguro sa loob, yung celebration. Herald, or hindi, lumalabas din kayo? Same lang din. So, with that, I'd also wanna know, ano yung pinaka-naalala nyo during Holy Week? Kasi kung ako ang naalala ko pag Holy Week, yung daddy ko, dinadala niya kami sa kalsada, manonood kami ng penitensya. And yung brother ko, naging street photographer, so marami siyang pinaka-magagandang shots niya is during Holy Week. So I always remember yung pinaka-close-up ng mga nagpipenitensya. What about you? What do you remember the most? Kasali din naman yung mga pastor natin. So pwede rin po kayong sumagot, hindi lang kayo for the serious questions. Yeah, for us, kami ay team bahay din. If hindi kami lumalabas, yes, kung hindi, wala kasi kaming probinsya, tayo represent. Ito na yung probinsya. Ito na yung probinsya natin. Oo, dito lang tayo. But I remember during Holy Week, yun talaga yung family time. So I remember us gathering sa sala, tas ayan na, marathon na yan ng 10 Commandments. Wow. Yes, yun pala yung buhay ni Moses. Gabi, 4 hours din yun. As in. So I think yun talaga, like being together in one space and just watching that. Tapos nakapatay lahat ng ilaw para very cinematic. So yun yung tradition nyo. Yes. Parang medyo modern na yung tradition eh. But do you have siguro mga traditions na kinuha pa from way back bukod sa pagbabakasyon, sa panonood ng TV? Kami meron, existing Meron. even up to now. So when my family sees this, they're gonna ask me, where am I? But before, we go back sa province namin. Meron kasi yung family namin na ARC. Di ba, may Stations of the Cross. Yung Stations of the Cross, kung tama yung pagkaalala ko, merong mismong ARC yung family namin na representing the stations. So yung family namin in the province, we will have to push that around. Hindi ko alam yung specific term. So, ayun lang, part lang to remember. Pupush namin yung to go around the province lang. Hindi naman malayo, pero medyo may distance din. So yun yung isa sa mga nahihirapan ako part every year namin. Push namin yung ARC, ayan. Tapos, after that, meron ng misa after that. That was our tradition. Well, after this day, my family, yun yung ginagawa. You still join them doing that? Ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Oo. I see. So mamaya marami pa tayong ma-unpack about Yes. these traditions. What about you? Any other traditions na hindi usual na ginagawa in our modern time? Yeah. Kami, kasi Catholic kami before. So,
nagjo-join ako ng pabasa. Yun, oo So, nga. pupunta ako sa mga, sa street kasi, di ba, may mga ino-organize. Yes. So, pupunta ako doon, tapos magde-devote ako ng time, like an hour, na magbabasa kami. So, I used to do that actually. Paano Pastor yun? Paano yung tono nun? Saan Oo niyo nga. nakuha yun? Kasi may Question namin unified ngayon. tone siya eh. Yes, Paano niyo good nakuha yung question. tono nun? Nung wala pang flip-top, uso mo yung freestyle, no? Freestyle. So, basically, gagayahin mo lang naman yung nauna sa'yo. Oh, yung kasi mga pamilya. So, curious talaga kami dun eh. Yes. gagayahin mo lang, mag-iimbento ka lang ng, basta may tono lang. Mas may angat baba. May ganun. Pero, so, yung mga pabasa, Pastor Erwin, na nangyayari before, paano yun? Like, may nagbabasa na, tas you just jump in and join, tapos hanapin mo yung page. Yeah. I'm sure Itutuloy maraming mo lang yung, may nag-start na, tapos itutuloy mo lang yun. follow the leader na lang siya. Eh, paano pagka wala Paulit-ulit lang yun. na? Paulit-ulit lang. Ulitin niyo lang ulit. And then, may time limit ba yun? Depende sa'yo. Kunyari, nag-commit ka ng 1 oras, so 1 oras ka magbabasa. And that's your devotion during Holy Week. I see. So, speaking of that, I'm sure maraming maraming bawal pagka Holy Week na narinig nyo na, either napagbawalan kayong gawin or narinig nyo lang from from my parents, may mga bawal. May mga example ba kayong share? Parang natatawa na si Tita Elise. So, Tita Elise, go ahead. Nagpa-flashback na si Oo, parang Tita. natatawa na si Tita Noong Elise. panahon ng hapon, ay hindi. Wag naman, Tita. No, naalala ko yung lola ko, lagi kami sinasabihan, bawal mag-ingay. And we have a piano in the house, bawal tumugtog, bawal kumanta. Basta, it's really, we're quiet pag Holy Week. May Kasi patay ang certain Diyos. volume. Yes, patay ang Diyos. Yun nga yung lagi kong naririnig din during Holy Week. Although medyo naiiba na siya ngayon, I'm sure si Chance, you can relate, di ba? Ngayon, marami nang nasa labas pag Holy Week. Ano yung experience mo naman pag Holy Week? Na-feel mo ba na may bawal? Actually, di ko po alam. Meron po ako nalaman na isa recently na bawal po palang maligo kapag Holy Week. Alam na alam ni Tito Sandy man. Yes, kahit hindi Holy Naliligo Week. ka ba kapag Holy Week, Kuya Actually, Sandy? hindi maligo sa bahay. Maligo sa dagat. Ayun yata yung... Yun yung bawal, yun yung bawal. Bawal daw maligo sa dagat. Revelation yun sa amin. Ako akala Correct. ko bawal lang maligo sa bahay. Correct. Nagtitipid Depende lang talaga pala sa ng edad yan, tubig. no? Di ba? May era daw yun eh. Kung saan bawal maligo. Yung millennials, yung Gen Z. So saan ang millennial? Yung bahay yan. Bahay din, bahay na. Oh. But with that, ang dami nating mga paniniwalaan from before and even now that we are trying to connect with this conversation. And I'm sure marami na rin kayong narinig na siguro totally different from your culture nowadays. I want to ask din, para sa inyo, ano yung pinaka-importanting araw ng Holy Week? Kasi some people, yung sinasabi nila yung Easter Sunday, importante. Sa iba naman, sa araw na patay ang Diyos, di ba? So, for you growing up, what was that day? Kasi sa amin, ang importante was kung ano yung araw na nagluluto ng ginataang bilo-bilo. Yun ang importante. +1. Yun lang. Medyo Yeah. modern na yung pamilya namin eh. What about you guys? Kuya Sandy? Siguro nung bata ako, yung Good Friday. Kasi naalala ko, pinagsasabihan kami ng parents ko na huwag kaming lumabas. Kasi pag nasugatan ka daw, hindi nagagaling yung sugat. Tama. Oo, parang narinig ko So, din yun. Kaya sa akin, sinasabi ko na, nako, ang pinaka-importanting bagay is yung Good Friday. Kasi kung masugatan ako, matagal gumaling. Sunday bata pa. ako. Na-experience Sunday mo pa, naman. papagalingin ni Lord. Yes. Oo, Sunday pa. So, ang sa akin ngayon, ang pinaka-importante, Black Saturday. Because? Kasi pwede na ako lumabas. Parang sa amin yun ah. Pinaka-importanting araw yung makakauwi na kami. Tsaka yung babalik na yung noontime show. Dati kasi wala kasing pag-uwi kami ng Nakakamiss din. province, diba? Tapos wala kami. So, yung day na inaabangan namin, yung babalik na yung mga regular shows. Yung hindi na nakakatakot ang Ganon. palabas. Tapos yung mga dating comedy na noontime shows, nagiging seryoso. So, parang yun yung... Biglang umaarte sila ng drama. Dramatic, di ba? Kakaiba. Pero ikaw, Harold, ano yung mga importanteng araw ng Holy Week for you growing up? Same talaga eh, yung Good Friday, lalo na yung 12 p.m. to 3 p.m. Yes. As in Passion of the Christ, every year. Hindi pong ito na naman,
titignan ko na naman si Lord, pinapahirapan. So, iiyak yung yung kapatid ko, si mama. So, yun yung highlight talaga sa akin. Every year yun, kahit alam na nila yung mangyayari. Umiiyak sila. Yes. That is their way of remembering it. But thank you so much for sharing. Ang dami na actually mga na-raise na important points na I would love to talk about. Kasi I'm sure kayo din gusto niya ring parang maintindihan palalo, and for those joining us at home. So, let's begin. And syempre nandito si Pastor Erwin and si Pastor Gab. Malalaman natin mamaya kung ano ba yung 12 to 3 p.m., ba't ba importante yon? Easter Sunday nga ba talaga? But for Pastor Gab, I wanna know first, dito natin simulan, ano nga ba yung Holy Week? And bakit Holy Week yung tawag? Di ba nagsisimula siya minsan parang kung kailan holiday? Yeah, tapos may 40 days pa before this. No? But yung Holy Week talaga, it starts with the Palm Sunday, which is last Sunday. This happened, di ba, yung from Palm Sunday until yung Easter, we celebrate Palm Sunday. This is where we remember yung triumphant entry ni Jesus. So that was the Palm Sunday, and it would end at Easter Sunday. During this week, basically, this Holy Week from Sunday to, Sunday to Sunday, yeah. This is where we remember the passion or the suffering of Jesus Christ and His death and His resurrection, which is the Easter Sunday. Yeah, actually, originally, ang tawag dyan ay Great Week. Na bago pa tawagin na Holy Week. Kasi nga, parang sa linggo na yan, ay marami mga great na nangyari, great deeds na ginawa ang Panginoon. So, pero eventually, ito'y pinalitan ng Holy Week. Kasi holy means set apart. So, we wanted to set apart this week from other weeks. Kasi nga, yung ginawa ng Panginoon dito ay hindi lamang unique, hindi lamang great, kundi holy. Because of what Jesus did on the cross, we were forgiven from our sins. Yeah. So, Great Week pala siya before. Yes. And ito, because Holy Week, di ba usually, lalo na ngayon, yung mga estudyante, bakasyon sila pag Holy Week. Pero hindi na nila alam kung ano ba talaga meaning ng mga days. So, Chance, anything na you're curious about? Yes po, lalo na po sa generation namin na nagbabago-bago na. Pero ito po yung question ko, Pastor Erwin. Ano po yung title na dikit po dun sa mga days ng mga Holy Week, like yung Monday, Thursday, yung Good Friday, yung Easter Sunday. Saan po siya nanggaling at bakit po yun ginagamit? Yeah, so sabi nga ni Pastor Gab kanina, yung Holy Week, nag-i-start yan sa Palm Sunday. So bakit Palm? Kasi ito yung time o point na kung saan si Jesus Christ finally pinresent niya yung sarili niya. Pumasok siya ng Jerusalem. So nagsimula kasi siya sa Galilee. Nag-preach siya ng gospel. Tapos, ang pinaka-climax ng kanyang mission ay yung pagpasok niya ng Jerusalem. Sapagkat doon ay papakilala niya ang sarili niya bilang hari ng mga Hudyo. No? Ngunit, nung siya'y pumasok, siya'y nakasakay sa isang donkey. Sapagkat yan ay ang propesiya patungkol sa Messiah, na itong hari na ito, yung Messiah, ay i-welcome ng mga tao. Now, bakit palm? Kasi yung mga tao, nung nakita nilang ganyan, kasi kakatapos, by the way, kakatapos lang kasi nito na pinagaling niya si Lazarus, yun yung pinaka-peak ng miracle niya, na ginawa niya. So marami siyang mga miracles na ginawa. Pero ang pinaka-peak nun, nung binuhay niya si Lazarus mula sa kamatayan. So dahil doon, naging popular siya. So yung mga tao, nung nalaman na siya'y papasok na ng Jerusalem, winelcome siya ng mga tao. Kasi nga dahil napakagaling niyang magpagaling, hindi lang magpagaling may sakit, kundi magbuhay ng patay. So he was very popular na. Para sa kanila ay mukhang ito na nga yung Messiah. Oo, ito na yung hari. Ngayon, tradition sa kanila na kapag may hari na padating, winelcome nila ito ng palm branches. So nilalagay nila yan sa lapag, nadadaanan ng hari, na pagpabalik galing sa isang gera, winelcome nila. So ganun ang nangyari. Kaya siguro most likely yung lugar na yon maraming mga palm trees. At kumuha sila nun at nilagay nila, hinilatag nila. At doon naglakad o pumasok si Jesus na nakasakay sa donkey. Kaya yun ay tinatawag na Palm Sunday. Okay, so ang susunod na popular dyan ay yung Maundy Thursday. Walang walang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Anong na tawag agad. ng Monday, Meron pa rin naman. Meron pa rin, di ba? Monday,
Tapos Tuesday. Wala lang. Akala ko seryosong part na tayo, Pastor. Ayun eh. Nagno-notes na ako, Kuya Gad eh. Slang lang, slang. Oo nga, bakit wala? Tapos diretso na ng Thursday. Well, marami nangyari in between, no? Pero ano bang nangyari sa Thursday? Yun yung Last Supper niya with his disciples. No? Doon nangyari yung washing of the feet ng mga disciples, showing yung kung anong magiging klaseng mga leader sila. So pinakita doon. Pero bakit Monday, Thursday? Bakit Monday kasi comes from the word mandatum. Latin word mandatum. Ibig sabihin doon galing yung salitang mandate. Okay, so parang command. Ano ba yung command? Ang sabi niya, magmahalan kayo. Magmahalan kayo. So kaya pagka sila celebrate natin yung Monday, Thursday, dapat nire-remind natin yung mga sarili natin na ang mandate ni Lord sa mga disipulo, magmahalan. All I think about Monday, Thursday is the Last Supper. In yung last conversations niya with Jesus and His disciples na majority yung sinabi ni Jesus sa John, doon lang nanggagaling yun doon sa huling hapunan nila together na, syempre si Jesus, hindi lang naman sila disciples, but they're seeing each other as also friends. Na as they love God, the mandate, yung sinabi nga ni Pastor Erwin, is to also love one another. So, yun yung tumatak sa akin. So, hindi natin basta dadaanan yung Monday, Thursday, pag Yes. Holy Week. Kasi syempre, Agreed. usually naka-highlight. So Tulad kanina sa conversation natin, pa-Friday na agad right, Angel? Yeah. Pero ang tanong ko talaga ay, how about Friday? Bakit siya Good Friday? Yeah. Nagsuffer nga si Jesus But it that great. Friday. Siya TGIF. Oo. Yes. Hindi No, siya very TGIF. ironic nga yun, no, Yes. Angel? Bakit Good Friday. Friday? So when we call that, especially pag nung student pa lang, no, bakit Good Friday to? And then, well, on the evening of Thursday, he was arrested. And on the morning of Friday, that was the time na he was already flagged. Yung, diba, yung ang almusal ni Jesus ay latigo. So grabe, no? So medyo grabe. Kaya passion of the Lord talaga from Thursday night, he was arrested, betrayed, and then on the morning, his breakfast, he was being flagged. And by 9 a.m., that's the time that he was actually nailed on the cross. And he was hanging on the cross for 6 hours, from 9 a.m. to 3 p.m. And for some of us who don't know, the pain actually of the cross, hindi lang yun yung naka-nail siya for 6 hours. The way that they would try to kill a person on the cross was through losing breath. Hindi ko alam, mahirap yung English eh. Losing breath. They cannot, fixation, tama? Yes, Tama ba yung English ko? Ayan. So ibig sabihin, for 6 hours, he cannot breathe. He was nailed on his hand. The only way for him to breathe is to push himself up so that he will be able to breathe. And for him to push himself up, he must hang on the nails. Good. And then at 3 p.m., he died. And we also, this is the time before he died where we see the common words that we would say, the 7 last words of Jesus, which are very important. That actually shows yung heart talaga ni Jesus, the mission of the Lord, and what's happening really on that cross. But when he died, that was the time that actually one of the many events that happened when Jesus died was that there was a veil inside the temple. The temple represents where God resides, His presence. Merong tinatawag na Holy of Holies. And only the high priest can enter that. And the time that Jesus died, the veil was torn. Yeah. Representing, top from the bottom. Powerful. Just showing us that it was God who tore it. It was not us. God tearing it, opening now our access to God. I mean, kulang yung time to discuss all of the things, all of the pain that but it was good because we can now experience the goodness of God. Because Amen. Jesus made a way. Parang with that explanation, I think ipapropose kong best Friday na siya. Kasi Yes. good, better, best. Best Yes, Friday yung ginawa that's ni true. Lord, right? Pwede. Yes. So hindi pala yung Friday mismo ang good, but what Jesus did on that Friday exactly. was what made it good. And I like na highlight mo din, Pastor Gab, saying na tore yung veil.
Because usually, nagsiskip na dun yung mga tao when we remember Holy Week. We focus on naghihirap si Jesus on the cross. But like what actually happened was may veil na na-tear. And his sacrifice led to that. So, thank you, Pastor Gab. So, may susunod. Siyempre, ito din. Very, na-mention nyo to, Kuya Sandy, kanina. Sabi mo, favorite day mo to pag Holy Week. Actually, ang galing lang, no? Best Friday, greatest Friday naman sa akin. Ang galing. Ayaw talaga magpatalo. No? Ayaw talaga The magpatalo. greatest Friday. Ipapapol na lang natin. Pero Best follow-up Friday or question, no? greatest Friday. Kasi may Good Friday tayo. Bakit naman tinawag na Black Saturday? Ano ba talaga nangyari, no? During this day? Well, eventually pinilitan na ng Black Saturday o naging popular na siya as Black Saturday sapagkat ang black, diba, symbolizes death. So, talaga namang namatay si Kristo. Ngunit ang namatay ay hindi ang kanyang spirito. Ang namatay lamang ay yung kanyang katawang pantao. So, talagang nangyari ang kamatayan. Ngunit ang kanyang spirito ay hindi namatay. Sapagkat ang spirito ng Diyos ay Diyos, no? So, hindi namamatay yun. At sabi sa Apostles' Creed, diba, he descended to hell. So, nang ibig sabihin nun, hindi yung hell na iniisip natin na place of torment, no? So, hindi yun yung sinasabi doon. Yun yung sa translation sa Old Testament, ito'y Sheol, no? Or Hades, na kung saan yung mga namatay ay doon nananahan sapagkat kailangan nilang antayin ang pagkamatay ni Kristo. Nang sa ganon ay finally yung kanilang tinanggap na pananampalataya kay Yahweh ay kailangan matapos yung, kumbaga ma-fulfill lahat, makumpleto. Nang sa ganon ay makapiling nila ang Panginoon sa langit ay yung kamatayan ni Kristo. At yun na nga, dahil doon ay kumbaga parang sinundo niya, no? Pinaniniwalaan ito na ganon ang nangyari. Again, ang namatay, yung kanyang katawang pantao, ngunit hindi ang kanyang spirito. Pero yun nga, pagkatapos nun, nung nagkaroon ng resurrection, pati ang kanyang katawang pantao ay nabuhay muli. Sige, what about the Easter Sunday? What's the relevance or the importance of that day? Yung Easter naman, yung kinabukasan, doon na nga muling nabuhay, no, yung katawan ni Kristo. At yun ang sinaselebrate natin basically sa Easter o Resurrection Sunday. Yes. Yung pag-resurrect, muling pagkabuhay ng katawan, no, ni Kristo, na kung saan yan din naman ang mangyayari kay Herald at sa lahat, parehas sa ating lahat. Kapag tayo na kay Kristo, mamamatay man ang ating katawang pantao, ngunit tayo muling mabubuhay muli, no, at doon makakapiling ang Panginoon. So yun ang Ultimately, Jesus is the Lord because He resurrected. Right? Yeah. So, Kuya Sadi, anything na gusto mo pang malaman tungkol sa Easter Sunday? Parang, Kasi Easter. di ba it's a Christian celebration, no? We celebrate yung resurrection ni Jesus. Pero bakit kaya siya tinawag na Easter? Anong reason? Saan nag-originate yung term Something na Easter? to note about the resurrection of Jesus, how it was different with the other resurrections because there were other people who got resurrected. Before, Lazarus was resurrected from the dead. But the resurrection of the Jesus, it was the first of the many because the resurrection of Jesus means He's not going to die anymore. So that was the first of our resurrection. So when we are resurrected into the glorified body and He was the first. So going back to Easter, diba, yan yung palaging tanong. Kasi nga, Easter, diba, kasi may mga activities, ang kids. Ito yung something that they look forward to after 1 week of parang, okay, walang ginagawa, activities, Easter egg hunt. But this is one source that would say that, yun nga, ang goddess na si Ostara from the Anglo-Saxon is spring of new life. So dun daw siya nanggaling. So this is actually from the monk named Saint Bede or Bede. So how can we approach this? Ultimately, this is the celebration of the resurrection of Jesus. Kaya yung iba, we are not strict naman with using Easter kasi in language, it's a celebration of new life, but we prefer to say it's a resurrection Sunday because this is where Jesus is, the resurrection of Jesus, where we celebrate it. So that is how we celebrate. And of course, with that, we also respond in worship. Yeah. Especially, if you would see Jesus like resurrect, I mean, if we would, at least this week, no, isipin natin, okay, all these things that happened this week,
when we stop and think about it, yes, Jesus entered, sacrificed, did a lot of things during this week. And when we pause and ask this question, not only why, but for who? And that is for us. Holy Week was actually for us. And ako lang kung ginawa ni Lord para sa akin yon, masabi ko na, Lord, bigay ko na sa'yo lahat sa akin. Kumbaga, yun nga, one of our many songs, yung Lord, sa'yo lang ako. And I think it's, we could take this time actually to reflect. Kasi sana hindi lang intellectual yung bagay na ginagawa natin. That this is actually a response. That Lord, everything that we've been talking about here is that something that you did for us. So I think it's good for us to worship the Lord and declare, Lord, sa'yo lang kami. Panginoon, ika'y dakila, nagtatagit nag-iisa. Panginoon at kaibig, ikaw ay tapat at nagpakumbaba. Buhay mo ay iyong inalay, walang hanggan ay binigay. Panginoon ang kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ko ay iyong natagpuan, pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, hanap ang kapatawaran, pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Hindi ligtas sa kamatayan ang iyong mga nilikha. Panginoon ang kabutihan, ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y nagahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan, pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran,
pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, hindi mawawala sa pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, di mawawala sa pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natatagpuan. Pag-ibig mo'y di mapapantayan. Sa buhay, sa'yo lang, sa'yo lamang. Sa krus, hanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapapantayan. Ako ay sa'yo lamang. Jesus, ko ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ko ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Wow, sa'yo lamang. Napakagandang awitin. No? Napakagandang paalala na tayo'y may pag-asa kay Kristo at nasa Kanya lamang ang ating pag-asa. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus lamang. Sapagkat Siya lamang ang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at Siya lamang ang nabuhay muli. At kung sino man ang nakay Kristo ay mayroong pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa, may pag-asa. Amen, Pastor. Yun na nga yun, that's our blessed hope. That's the blessed hope that we have in Christ na one day, naiyak ako, tayo din, we will be resurrected. Yes. Amen. Not just our spirit, but our bodies. We will have glorified bodies, Amen. perfect bodies. Amen. And talagang yun ang naman talaga ang blessed hope natin. And I think nakakalungkot lang talaga that so many people do not have that hope. And in fact, dun sa mga 12 disciples ni Jesus, maisingit ko lang, Pastor, di ba? One of them, di ba? It was on that Thursday, on Monday, Thursday, that Judas, betrayed our Lord. Kasi Judas was looking for something else, an earthly kingdom. Yeah. So, yun ang hope niya. Kaya nung hindi natupad, nagpakamatay na lang siya. So, how sad. And my prayer is that sana yung mga loved ones natin na magkaroon sila talaga ng blessed hope na not just for this earth, this world, but an eternal blessed hope. Yeah, that's right. Amen. Amen.
So many people put their hope in different things, no? Parang, especially, na-highlight siya lalo pag Holy Week with the things na we can or can't do, no? Do you think so? Ako naririnig ko lang to, Pastor. Like sa mga lola, sa community natin na marami daw bawal sa Holy Week. Like, bawal daw po maglaro. Ako, mahilig kasi ako maglaro. So, bakit bawal yun? Bawal maligo, bawal masugatan, bawal... Chinecheck, bro. Chinecheck, naligo ka na ba? Bawal mag-ingay. Naligo ka ba mo? Chinecheck ka, bro. Ay, naligo po ako. So yun po, Pastor. Sobrang curious po ko nun. Kasi sa generation namin, parang hindi na po napapractice yun or hindi na po nagagawa. Hindi, ang tanong ko lang doon, ay naliligo ba talaga kayo kapag Holy Week? I mean, bukod kay Kuya Sandy, kasi si Kuya Sandy, Laging alam fresh natin yan. alam natin. Tanungin na natin, Pastor Erwin, naliligo po ba kayo pag Holy Week? Kasi kayo po Hindi ang ko na nga susundan tinanong, namin. katabi ko na. But Pastor Erwin, we wanna know. Yeah. Anong gusto mong malaman kung naliligo? Kami o... Dahil Holy Week ngayon, dapat daw honest. Honest tayo dapat. Well, marami kasi sa mga practices ng mga Pilipino, ng mga Kristiyano, ay produkto ng tinatawag nating folk religion. So, yung minimix natin yung culture at saka yung yung pananampalataya o yung religion. So, pinagmimix natin yon. So, marami dito, hindi naman sinabi ng simbahan. Hindi naman tinuro ng simbahan. Ngunit ito ay, pwede nating sabihin, inimbento na lamang. No, inimbento na lamang ng mga nauna sa atin, ng mga nirerespeto man po natin yung matatanda. Pero siguro naging creative, kumbaga, sila. At ito'y kanilang ipinasok. No? So kaya marami sa mga practice natin, yung mga sinabi nyo, ay manasabi natin na folk religion na lang yan. No? Inimbento na lang, pinag-mix-mix yung mga bagay-bagay. Na, kunyari, for example, mapapansin nyo, marami dito ay napaka-practical lang naman ang dahilan kung bakit. Kasi di ba, kunyari, bawal kumain ng karne. Bakit? Kasi syempre, di ba, pag kumakain ka ng karne nung unang panahon, special yan. So, ibig sabihin, parang nagpe-fiesta ka pa. Nagpe-fiesta ka pa, nagsasaya ka pa. Imbis na dapat ikaw ay magdalumhati, naging malungkot, di ba? Maging reflective. Parang pag kumakain ka ng karne, parang nagsasaya ka pa. So, hindi mo nirespeto yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus. So, yun. Kadalasan, mga practical lamang yung no? So sarado po ba ang mga samgyup place ng Holy Week? Bukas naman, pero puro gulay. Puro gulay. Puro side lettuce dish. lang. Tama, kasi... Bukod sa pagkain, kanina yan na-mention yung bawal maligo. Saan kaya galing yung bakit bawal maligo? Well, hindi talaga natin alam. Pero alam lang natin na parang na-pass on ito from generation to generation. Siguro parang masasabi natin ang hindi pagliligo ay isang form ng sakripisyo. Parang denying yourself. At the end of the day, we have to check ano ba talaga yung sinasabi sa salita ni Lord. In a way, meron naman siyang hindi naman talaga siya totally bad. Yes. Pero ang point lang po, wag natin sanang kalilimutan na alalahanin din o meron din ng mga form of discipline or pagsasakripisyo sa mga panahon to, not to be saved. Yes. No, not in order to be saved. Yun lang naman ang babantayan eh. Hindi mo siya gagawin para maligtas sapagkat si Kristo ang kanyang ginawa sa krus, ang kanyang mga pagpihirap at kamatayan ay sapat na para tayo maligtas. Yun lang naman minsan nagkakaroon ng problema. Let me quote, merong bishop from CBCP. Kasi nga, alam naman natin na ang maraming ginagawang practice of traditional practices pag Holy Week is from the Catholic. Pero one of the bishops from CBCP, si Pedro Quirito, sabi niya, a person becomes a fool if his being a Christian is reduced to becoming superstitious. Our concentration should be on the gospel about the passion of Christ. So this is to quote Pedro Quirito, a bishop from CBCP. Which is yun yung talagang magandang katuruan. No? Na isabihin sa mga tao. Walang masamang magsakripisyo. Walang masama na mag-observe ng Holy Week sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Ngunit wag lang nating gagawin ito na dahil nais nating maligtas sapagkat hindi yan ang mensahe ng Biblia.
Hindi yan ang mensahe ng gospel. Maybe some people watching with us ngayon, hindi pa sila nag-church or nadaan lang sila sa video na to. Totoo ba yon, Pastor Erwin, na patay nga ba talaga si Kristo kada taon ng Friday ng Holy Week? Well, alam natin na talagang na hindi naman. Isang beses lamang namatay ang katawan ni Kristo at nung siya'y nabuhay at nga ganun din ang kanyang katawan, yung glorified body niya, ay nangyari lamang ng isang beses. At hindi na ito kailangan ulit-ulitin. Inaalala lamang natin. So kahit nung mga panahon na yon, na si Kristo ay, sabi nga natin, ang kanyang katawang pantao ay namatay, hindi naman nawala ang kanyang pagiging Diyos. Kahit nung mga panahon na yon. So ibig sabihin, hindi kailanman nawala, namatay ang Diyos at hindi nagkaroon ng kakayahan na maging Diyos sa tao. So hindi tayo naniniwala doon. Yun ang ating paniniwala. Siya'y buhay. Inaalala lang natin. So yun lang maganda. Alalahanin natin, pero huwag tayo lumampas doon at maging super creative na to the point na yung mga tao, lumalaki yung mga bata, lumalaki sila na gano'n. No? Parang no fear dapat pag dumadating tong panahon na to. And additionally, I do want to add this question. So tayo, as a church, as a body of Christ, wala namang one way to do that remembering during Holy Week. Can you speak on that, Pastor Gab? Like, kunyari, ito tayo, gagawin natin pag Holy Yeah, it could Week. look differently for all of us. But of course, it should be centered on the Word of God. Kasi nga yung problema, pag lumalabas na doon na nagiging, because of the creativity, kasi nga, the creativity could actually surpass the message. So, of course, kaya nga yun yung iniiwasan natin na even in your creativity, kasi nga nagiging problem if you would try to practice that every year, that it becomes a burden na, kailangan ganito. Pero you can go back kasi we have different seasons in our life. So sometimes we could do those activities to remember the Lord. You can go to, kasi kami, minsan ang ginagawa namin, nagtitake kami ng break, munta kami, nagdi-disconnect talaga kami, mag-check-in kami sa isang nature hotel, parang ganun, just to disconnect and to remember. Pero when it becomes the highlight, this year dapat nakapag-book, ganyan, nakapag-book. Now, the language now becomes, dapat nakapag-book. So, nakalimutan na yung essence. Oo. Dapat. Naging legalistic. Yeah, Yes, may it becomes tendency to do legalistic so. on the practice rather than remembering the message. Yeah, so ang mahalaga, mag-observe pa din. So yun yung ina-advocate natin. Kaya actually, in fact, kaya tayo may ganito. Kasi gusto natin na ipaalala sa mga Kristiyano, at least sa church natin, na kumbaga, wag lang magbakasyon. Diba? Walang masama sa pagbabakasyon. Diba? Wag lang matulog, wag lang magpahinga. Kundi gamitin ito na panahon na alalahanin, lalo na sa next generation, sa mga anak, na ipaalala sa kanila, parang Pasko, di ba? So, ipaalala na pinanganak ang tagapagligtas. Sa Holy Week naman, ipaalala sa kanila na nung pinanganak ng Pasko, na Savior, ay ito naman ay namatay para sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. Ngunit hindi na natiling patay, muling nabuhay sapagkat siya'y Diyos, tunay sa kanyang mga sinabi, patungkol sa kanyang sarili, siya'y Diyos at ating tagapagligtas. So yun lang naman, wag lang tayong magbakasyon. Make sure na mag-observe din tayo. And to clarify po, hindi rin, and for those watching, to clarify po, hindi po namin kayo iko-connect kung hindi nyo papanoorin tong special na to. Hindi ba? Ay, dapat i-share nila. Mag-check po ng i-like. attendance si Pastor Gab. Sa small group namin. Sa mga So, small group sa inyo ko dyan. dapat. Pero bukod sa mga dapat, mga hindi dapat, meron pang mga ino-observe yung culture natin na other practices, right, Tita? Oo, Pastor, yun din gusto ko sanang tanongin. Ano naman po yung masasabi nyo tungkol dun sa mga ibang ginagawa ng mga ilang tao pag Holy Week? Halimbawa po yung alay lakad po. Yan. Traffic lagi. Dahil Yes. Ako dito sa Antipolo. Ay, sorry. Tama. Yun. Tapos yung bisita Si iglesia. Herald. So people go from church to church. Naku, mahal ang gas. Tapos meron, tapos yun, na-mention nyo kanina, yung pabasa, yung pasyon, no? Tapos yung, lalo na ito, yung pagpepenitensya. Yeah. And I think this is parang naging highlight na ng Philippine culture, yung nagpapapako sa krus. Yun, nagpapapako na
ano pa nga tayo sa CNN noon, Pastor. Kasi a lot of people came to the Philippines, mga tourists, to watch. What's this all about? So, ano po masasabi nyo naman po dyan sa mga practices na gano'n? Well, actually, wala namang talagang masasabi natin na masama sa kanilang ginagawa. Again, kunyari, yung maglakad ka ng malayo at papunta doon para puntahan yung isang simbahan. Rizal Loop. Yeah, ano yan? Si Herald po nagaganon eh. Ayan. Oo, Ay, tama si Rizal Herald. Loop. Nag-Rizal Loop. Holy Week din ba yun? Holy Week, yes. Inikot niya yung buong Rizal. Yan ang penitensya ni Herald. Okay, walang masama doon kasi baka nga habang naglalakad siya, nagpe-pray siya, di ba? O Nagpe-pray naman tayo. pupunta ka sa isang simbahan para mag-worship, di ba? Again, wala akong nakikitang masama. Ang nagkakaroon lang tayo ng problema kapag yun ay pinaniniwalaan mo na makapagliligtas sa'yo. Sapagkat hindi yun ang sinasabi ng Biblia patungkol sa gospel. Pero kung ito ay tinuturing mong spiritual disciplines, na kung saan pinamumuhay mo, no, ini-introduce mo sa iyong sarili o sa mga anak mo, na tuwing Holy Week, ito yung gagawin mo. Kunyari, sa mga ibang Kristyano, ang ginagawa, nag-aayuno or nagfa-fasting. So I think that's good, di ba? Or imbis na mag-piesta tayo, yes, di ba, victorious si Lord. Pero maganda rin may ganung panahon din na alalahanin natin. So I think wala namang masama. I don't know, but what do you think? Gusto rin namin kayo marinig. Sa tingin niyo? I think especially for the next generation, baka you can give us, how did you think when it comes, or what do you think about those sacrifices kayo, especially growing up in this country, seeing those things? Ano yung parang naging perspective nyo? Ako ba yun, Pastor? Next generation? Ay, si Chance pala. Hindi Hindi ba yung ano, talaga yung- si Kuya Salito? Ako siguro, Pastor, since nakita ko yung nag-sacrifice sila, inulit-ulit nila yung cross, lalo nung bata pa ako, natatakot talaga ako, to be honest. Pero for me, as nag-grow ako, mas lumalaki pa ako, nakikita ko yung perspective na nare-remind ako, ito pala si Jesus nung pinako siya sa cross. And important siya na makita natin kung gaano kahirap, gaano kabigat yung cross na yun. Na makita namin sa generation namin na hindi na namin binavalue yung mga ganong practice, hindi na namin binavalue yung mga ganong reading. Ano ba talaga yung nangyari doon sa cross? Yes. Kaya very important din sa amin na, ay, yun pala yun. Nakita namin na, May ministry moment pa din, no? Opo, Even may- if yes. you God still just used go that. and watch. Yes. Tsaka kasi ang kagandahan kasi sa ganyan, kunya yung sinakulo. Ang nanotice ko kasi minsan sa mga evangelical, ang ating pag-observe ng patungkol sa Diyos ay yung pagbabasa ng Biblia. No? Pero tinanggal natin yung arts. Oo, tinanggal natin, natakot tayo sa arts kasi baka yun nga, yung tendency na sumobra. Pero actually, yung mga sinakulo, kunyari, nakita niyo yung impact sa kanya. Nakita niya, visual, nakita niya, no? Yung dugo, di ba? So, I think meron din siya nidudulot na maganda. Again, yung sinasabi lang natin, yung taong gumagawa nun para sa kanyang kaligtasan, yun yung hindi tayo siguro masasabi na hindi tayo nag-agree. No? Pero yung mga sinakulo, yung mga theatric, no? Mga pag-arte, at pinapakita ko anong nangyari, I think that's a form of art. And that's one of the ways na we can actually teach people, show to people visually kung anong nangyari, ano yung passion of the Christ, ano yung nangyari. Na suffering and death and even yung resurrection of Jesus. Yeah, that was the creative part of people before. Wala naman silang PowerPoint, wala Walang naman TV. silang wala silang TV. That's why, diba, that's the history of even the stained glass. That's the way for them creatively to remind people the passion of Jesus Christ. The problem is that pag naging, ang term natin is it becomes a sacred cow. Like something na hindi mo kayang hindi gawin, yun yung nagiging problem. Eh. That's why I remember I told us kanina, meron kaming ganun sa province, tinutulok talaga namin ARC. Ang magiging challenge doon is that kung ang highlight is yung mismong image rather than the message that the image is telling us. That's why I used that to, while I was walking before with my sister and my mom, I was sharing to them that this was actually the scourging of the pillar, ito yung nangyari kay Jesus. So I used that, like, di ba, habang naglalakad, yun yung PowerPoint presentation ko. Di ba? In a creative way. So yun yung importansya naman ng mga bagay na yun. Actually, thank you lang for clarity lang. Kasi yung iba,
they do things, baka iniisip kasi nila they will be saved. Or yung iba rin, naggagawa ng penance, sumasama sa mga alay lakad. Kasi I remember kasi nung teenage years ko, Recently. 5 years ago. As the next generation. Umakit ng bundok, knowing kasi na... Martial law yun, di ba? Nung teenage. Ay, hindi ba? Knowing na pag ginawa nila yon, yung kasalanan nila na accumulate for the whole year, For the past mapapatawad na. So, magandang ano. So may ipon. Nag-iipon muna and then Yun. eto na. Okay. I guess ang question ko with that is paano naman yung pastor, parang okay, siguro gets na nila, okay, saved ako. I don't have to do anything. Pero just to be sure, magpipinitensya din ako. Like, what do you have to say about that? Like, alam mo yung parang, sige, gawin ko na lang to para lang na-try ko lahat. Safe, di ba? Well, siguro, hindi pa niya talaga nauunawaan ng gospel. Kasi kung nauunawaan mo ang ginawa ni Kristo, ang gospel, ang mabuting balita, kaya nga gospel, mabuting balita. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay na yun. Kung gagawin mo man yung mga bagay na yun, ay naniniwala ka na lamang na itong bagay na ginagawa ko ay nagdudulot sa akin na maalalahanin ang ginawa ni Kristo para sa akin. Para ma-remind ka lang na, salamat Panginoon na ito pala ang pinagdaanan mo. At dahil dyan ay ako'y naligtas. So kung yun ang dahilan lang. So again, I think may problema kasi pag ganun, pagka sigurista ka, ginagawa mo parehas. Hindi mo pa rin talaga naiintindihan ang gospel. Hindi mo pa talaga naiintindihan. So again, don't get us wrong. No? Hindi natin sinasabi na, gawin natin yung mga sinabi kanina ng mga pipinitensya. Sinasabi lang natin, may value doon. Kunyari, nag-aalay lakad ka, pero sa paglalakad mo, nagre-reflect ka, nananalahin ka. Yun, okay yun. Pero ang sinasabi ni Sandy, ginagawa mo yun para maligtas, hindi tayo naniniwala doon. Hindi natin nakikita na tama yun. Yeah. Something to add, naalala ko lang, I guess a few Holy Weeks ago, si Pastor Elmer, may nagsisinakulo sa harap ng bahay nila. And then, so it became an opportunity for him. Actually, curious lang siya. Tinanong niya, alam niyo ba kung ano yung ginagawa niyo? That's right. And even then, it became an opportunity to share the gospel. So, di ba, parang that's also, I guess, a way for us na kung tayo medyo nandun tayo sa extreme na hindi namin gagawin yan, hindi namin kailangan yan gawin. But also, we stay curious, we share why, di ba? And bukod dun sa things na ginagawa natin as a culture to remember what Christ has done for us during Holy Week. I think, Harold, meron ka bang mga tanong pa, mga dapat alalahanin ng tao during Holy Week? Yeah, I would like to to second din yung sinabi ni Pastor Erwin. We are doing good work. We are not doing good works in order to be saved. We are doing good works because we are already saved. Amen. That the good works is the fruit of the salvation, not a means to salvation. So, Pastor Erwin, in light of remembering and observing the Holy Week, ano po ba yung mga dapat talaga alalahanin ng mga tao tuwing Semana Santa? Yeah, napakaganda ng tanong mo. Sa tingin ko, kayang-kayang sagutin yan ni Angel. Oo nga, kanina pa naghahanda si Angel eh. Angel, ano sa tingin mo ang dapat focus ng mga tao Ano kapag nga Holy ba? Week? Yeah. Hindi. What Harold said, actually, yun yung sasabihin ko bago nagtanong si Harold na I'm just grateful that we are in a country that believes the Lord. Because again, di ba, hindi naman like yung mga neighboring countries natin, they have different faith. But for us as Filipinos, blessed tayo na we know Jesus, alam natin yung like we know that we have access to the Bible and doing all these things during Holy Week. Kung hindi pa sila naniniwala, it's an opportunity to know the God of the Bible. So, for one, kung hindi ka pa naniniwala, I believe yung mga observances natin, it's an opportunity to know. And for us, Christians already who have a relationship with the Lord, it's a time of remembrance talaga. Bilang tayo ay madaling makalimot. So, during Holy Week, Agree? yes, during Holy Week, it's this time that we really sit down. Di ba parang sabi sa Bible yung kay Moses and the burning bush. The bush has always been burning, but Moses had to step aside and really look. So the same way I feel like for us, this Holy Week, it's an opportunity for us to step aside and really look intently. This is what Jesus has done for us. Galing, ganda ng pagkakasabi ni Angel. And dagdagan ko, siguro ito tatandaan natin sa Holy Week. Ito yung panahon na alalahanin natin o
tanungin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, sa pagbabasa ng Biblia, na ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin? Hindi kung ano ang dapat nating gawin para sa Diyos. Good. Sapagkat ang Holy Week ay isang panahon na kung saan pinakita ng Diyos ang ginawa niya para tayo maligtas. So it's really not about what we can do for God, but Lord, what have you done for us? So ayan ang Holy Week. Bigyan po natin ng practicals yung people who are watching with us today. How do you, syempre we have pastors, we have leaders in this table ngayon. How do you do that? How do you reflect during Holy Week? Like, siguro Harold, since na-mention nga kanina na ikaw ay nag-prayer walk, nag-Rizal loop, how do you do it? Like, what's your Holy Week ritual? Way of remembering? Actually, this is an encouragement to those who are watching. The Holy Week is the best time to preach the gospel. Whether you meet a random person, whether tricycle driver, someone na nandyan lang tumatambay, you ask them, what's Holy Week for you? And how do you see God in your life? And then we teach them the truth. We remind them of why we are celebrating. Like sinabi nga ni Pastor Erwin na if the world kung ang mission ng world is us getting closer to God, man's achievement to get closer to God, pero the gospel is different. It's what God has done for that person. I believe, hindi siya complicated. It's as simple as sharing the gospel. Yeah. That's the best time to preach. Amen. Share the gospel. Yes, share the gospel. Chance, ikaw, as a representative of the next generation, how has Holy Week look like for you? Paano mo siguro masasabihan yung mga ka-age mo na, ito yung paano ako mag-reflect, baka pwede nyong subukan this year? Ako siguro sa family talaga namin, we reflect through worship talaga. Silent worship lang. Yes, nagta-travel kami, pero usually after the Holy Week na. So during Holy Week, nandun kami, silent lang, nanonood kami ng mga Passion of the Christ. We reflect how Christ changed the disciples, paano niya nakilala yung mga disciples, and paano niya pinakita yung pagmamahal niya. And important yun sa generation namin, lalo na sinisik namin yung love sa maling bagay. And important yung love na yun, na makita namin na ito si Christ. Sana makita nyo rin na this Holy Week, ito yung pagmamahal na kailangan nyo. Ito yung pagmamahal na hinahanap nyo matagal na. That's good. Ang galing ni Chance. Oo nga. Next generation. Okay. Another one I want to hear from, Kuya Sandy, as someone... Previous generation. Previous generation. From next Experience generation. Next to the next generation. Kuya Sandy, since syempre you have a family of kids, how do you make sure na you raise your kids na naiintindihan nila yung Holy Week through the culture na you build sa family? Kasi I was also raised sa Christian home din, no? Pero during that time, talagang we observed talaga yung Holy Week. Na to the point na ang mga mukha namin, every Good Friday, talagang mukhang Biyernes Santo. Balisa ba? So Paano yun, walang Kuya Sandy? celebration. Patingin naman Parang yung mukha ganito. ng... But now it's very clear, no, na we celebrate. We don't just remember, no, but we also celebrate the goodness of our God, yung love and sacrifice na ginawa niya sa atin. So, ayun, we celebrate together with my family. Yun yung ginagawa namin. Why do we celebrate yung Holy Week? It's because of the goodness of the Lord. So, malaking change lang nung past sa ngayon. So, I thank the Lord na nireveal niya sa akin. Ito pala yung plano niya sa akin. I would like to add lang, Kuya Sandy. Actually, it was during that Holy Week, April 2005, my father preached the gospel to me during that Good Friday. I received Jesus as my Lord and Savior, and I've been walking with the Lord for many, many years. Doon niya in-introduce who Jesus is and what He has done. And same thing to all the parents. This is also the best time to introduce who Jesus is, even as young as 7 years old, 5 years old, 3 years old. And believe that God will touch their hearts. And si Lord yung magpapalago ng faith nila. Kaya may Herald Rabbi Ching. Yes, Rabbi. He's been walking with the Lord
Hanggang Rizal, di ba? Yes, walking Rizal with the Loop. Lord figuratively and literally. Figuratively. Ito pa, last on this, I just wanna note, Tita. So kayo po, ano yung impact nung knowing the importance of Holy Week sa inyo before versus now? Well, when I was not yet a Christian, it was really a time lang talaga to gather with family members. And, well, we also tried to remember the passion of Christ, yung mga pinagdaanan niya, nung Good Friday, tsaka nung resurrection niya. But now that I am a Christian, mas lalong nagkaroon ng deeper meaning yung Holy Week kasi I get to look back at how much the Lord loved me by dying on the cross for my sins. Yun. And that one day I am going to see Him face to face. That's the promise of the resurrection for all of us. And I'm really looking forward to see Him kasi, laki na utang na loob ko sa Kanya. So I also want to share that to my family, and especially may mga apo na ako. So bumili nga ako nung sa GoCon, bumili ako nung how to share the gospel to kids. Kasi I really want, as a lola, I want my children to really know the Lord and to surrender their hearts to the Lord. So that will be my legacy. Alam niyo ba na si Tita Elise, evangelist yan? Ay, come on. Kapag yan ay sumakay sa taxi or sa Grab, sigurado na si save yung nice. yung driver. Kaya pala Elise, kasi evangelist. Yun! Galing mo talaga. Iba ka talaga, Pasok yun, Angel. Parang kanina mo pa yung nagpaplano yun. Pasok. Yeah, Pero but- something lang to note. I was just thinking kanina, di ba Christmas, there are things that we do. And remember that God gave His Son. That's why it's the season of giving. Di ba? Christmas is a season of giving because God gave. And this Holy Week, what we experience is the forgiveness of the Lord. So one thing that we can actually practice during Holy Week, kung Christmas ay about giving, Holy Week is about forgiving each other. Wow, That's good. that's good. So, baka something lang, di ba, na we talk about, like, kaya sa bahay nyo, in light of what Jesus did for me, Jesus forgave me. And I think I want to give forgiveness. Kasi, di ba, sa family devotions, it's one thing to understand that God has forgiven you. But also, it's another thing for you to apply it. Di ba nga, kaya ang Monday, di ba? Monday, Tuesday, Monday, Thursday, you love one another. One way that we reflect what Jesus did for us is that we would love each other, we give our lives to each other. So, Or serve, di ba? serve, yes. Serving each other. The washing of the feet, di ba? Yeah, how it looks Serve. like, yeah. So there's a lot actually. So marami tayong pwedeng gawin. Hindi lang mag-swimming. Yes. Pwede, pero marami pa. Yun. So, Pastor, what's your final message now for our viewers and for everyone? Yes. Well, basically, ang ganda ng mga shinare nating lahat. No? Thank you. Salamat sa lahat. Siguro, as we end lang, very simple. Una, alalahanin natin ang suffering, ang death and resurrection ni Kristo. Of course, hindi lang sa Holy Week, pero especially during Holy Week. Huwag natin sanang kalimutan yan. Huwag lang natin hayaan na maging bakasyon lamang ang Holy Week. Maging tradisyon na yun na bakasyon lang pag Holy Week. Dapat tayong mga Kristiyano ang siyang nag-o-observe nito. Hindi natin pwedeng expect yung mga hindi Kristiyano na mag-observe nito. Diba? Tayo dapat ang magpakita sa henerasyon na to kung paano dapat ino-observe ang Holy Week. Pangalawa, maglaan ng panahon sa pagdinilay at panalangin. Mag-reflect, yun nga, o mag-isip ng mga bagay na pwedeng gawin kapag Holy Week, like pagpapatawad, pagsisilbi, o pagsasakripisyo sa mga mahal natin sa buhay, na nagre-reflect ng anong ginawa, anong pinakita ni Kristo sa krus. Also, sanayin ang next generation na ganito dapat nila ino-observe ang Holy Week. Kunyari ako as a tatay, iniisip ko na kung anong ginagawa namin pag Holy Week, most likely ganun din ang gagawin ng mga anak ko sa pamilya nila. So kung nagbabakasyon lang kami, magbabakasyon lang din sila. Diba? Pero kung nagbabasa kami ng Bible, nagpe-pray kami, nagsasakripisyo kami sa isa't isa, nagpa-fasting kami. So ganun din naman ang gagawin nila. So kaya maganda na
let's take this opportunity to teach the next generation, to set a culture kung paano ba dapat mag-observe ng Holy Week. Hindi na kailangan ng mga penitensya, pwede nating sabihin, hindi na kailangan nun. No? Ngunit wag nating pagtawanan din naman ng mga gumagawa nito. No? Wag natin silang imak. Ako, tinitingnan ko yun na in a positive light, no? Positive way. Na meron ding, they're searching. No? Ito'y pagpapakita ng may nais silang gawin sa Diyos. Ang panalangin na lang gawin natin, pag may nakakita tayong ganun, kaibiganin natin, i-share natin ang gospel. No? So kaysa sa pagtawa natin, imak natin at yusgahan sila na yan, mali na lang yung ginagawa nila. Hindi ganun ang Kristyano kasi. Dapat ang Kristyano, di ba, very loving at saka compassionate. At may gawin na lang natin yung dapat gawin, di ba? Mag-share tayo ng gospel, paliwanag natin sa kanila. Pero wag natin pagtawanan ang mga ganung bagay. Ibahagi ang Ebanghelyo, very important na sa araw-araw naman yan. Pero especially during Holy Week, di ba? Baka nga hindi sa tricycle driver eh. Yeah. Kasi malamang hindi ka makakita ng tricycle driver sa panahon na yon. Oo. Baka sa pinsan mo. That's right. Nagbabakasyon Reunion, mga reunion. di ba? Sa mga reunion. Kasi nandoon ang mga hindi mo masyadong nakikita na maaaring hindi pa Kristyano. So ako, marami pa. I'm sure marami pa. Pero at least based doon sa pinag-usapan lang natin, parang ito yung nakikita kong summary ng reflection natin at dapat natin gawin. Thank you so much, Pastor Erwin. Thank you, Pastor. Thank you to our leaders din. Grabe. Ako, I'm sure kayo din, you've learned a lot from this discussion that we had. Maraming salamat to everyone who spent their Holy Weeks joining us in this meaningful conversation. If naging meaningful yung conversation na to, you may also look back at this conversation pag may mga na-miss kayo. And of course, I'm just so glad na hindi lang yung traditions, yun yung pag-usapan natin. Hindi siya naging kwentuhan lang na, nang ginagawa ko pag Holy Week. But it's also a way for us to reflect on not just what we can do for God, but more importantly, what God has done for us. It's an invitation to remember that. And with that, I believe that the best way to end this conversation is with worship. na magkatinawanan, ngunit hindi ka lumaban, pagkat laman ang isip mo, lubos ng kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko, pagkat sa isip mo'y ako minamahal ng tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa
Binuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda. Ang pinakamagandang pag-ibig na ating mararanasan sa buhay ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang Holy Week po ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoong Hesus ay binigay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Ang kaligtasan po ay hindi natin makukuha sa ating mabubuting gawa, kundi sa ginawa po ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Paano ba natin makakamit ang kaligtasan ito? Sabi po sa Scriptures, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And now, I'd like to take this time to ask some of you, if you haven't surrendered your life to Jesus, I want to invite you to follow me in this prayer. Manalangin po tayo. Lord Jesus, thank you for dying on the cross for me. I acknowledge that I am a sinner and in need of a Savior. Today, I surrender my life to you. I accept you as my Lord and Savior. Help me to love you and to follow you for the rest of my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. If you made that prayer, we would like to connect with you and help you grow in your faith. And you may type po sa comments section, Jesus, so that we will be able to connect with you, and we will also provide the link on your screen for you to contact us. You may also join us in our worship services. We have a 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 4 p.m. services here in our Victory Antipolo main hall dito po sa Triangle Mall. And we also have services 11 a.m. and 2 p.m. services sa APNTS sa Taytay po. May God continue to bless you and your family. From all of us, thank you for joining our Holy Week conversations at the table. We hope that you learned a lot from our Q&A so that you can also have a more meaningful Holy Week. For those who surrendered their lives to Jesus, again, congratulations on the best decision that you've made. If this conversation helped you, please don't keep it to yourself. We encourage you highly to share this with your family, your friends, and even online. Let us pray. Father, we thank you for these Holy Week conversations. Thank you, Lord, and we give you all the glory and praise and honor. We ask, God, that you will continue to help us to have a humble and repentant heart. Help us, God, to continuously seek you through this Holy Week season. Help us, God, so that we will have not only a restful time with our family, but also a time to reflect on your goodness and on the sacrifice that Jesus made at the cross. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen.